Okay, magandang gabi po sa bawat isa sa atin and welcome po sa ating Open Theological Modular Course dito po sa Covenant Reformed Seminary of Asia. Ito po ang ating pang-apat na session sa ating Open Theological Modular Course on Bibliology. So once again, good evening po sa mga kapatiran at mga followers, Luzon, Visayas, and Mindanao, at sa iba't ibang dako ng mundo marahil na nag-join po ngayon sa Facebook at saka dito po sa Zoom sa mga regular students ng Covenant Reformed Seminary of Asia at sa ibang mga or ilang mga guests na ating nabahaginan po ng Zoom link dito sa ating session. So magandang gabi po sa mga nanonood sa Facebook, Sister Aiza, Sister Junie, and Edmond Taneo mula po sa Biliran Province, and Carlo and Malveda is also watching. Let's commit this session to God in prayer. Tayo po ay manalangin. Hilingin po natin ang tulong po ng ating Panginoon. Let's pray. Salamat po aming Diyos sa biyaya ninyo na binuksan ninyo ang platform na ganito upang mas spread ang katotohanan. Hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Galit si Satanas sa gawain na ito because as much as possible, he wants to keep people from seeing the truth. He wants to retain the blindness of people. Pero ang sinasabi ng inyong salita, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Kaya nagsisikap siya na hindi maikalat ang katotohanan. Kaya sa gabing ito, hinihiling po namin, O Diyos, ang pagkilos ng banal na Espiritu, ang pag-bless ninyo sa ministry na ito upang malayo ang marating nito, lalong-lalo na sa mga skeptics na hanggang ngayon ay nagdududa sa katotohanan ng inyong salita. Naway, hipuin ninyo ang kanilang puso at isipan, O Diyos. Tulungan din ninyo ang inyong lingkod sa paglalahad ng inyong salita ngayong gabi. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, so once again, magandang gabi po. Maor Nation from Negros Occidental, and may mga pastors din na nag-join sa atin ngayong gabi. George Alanunay, ating kasamahan sa Herald of Grace, and si Gerardo Garfield Jr. Good evening po. Alright, para po sa kaalaman po ng lahat, ang bulk of the material ng ating ginagamit ay ang aklat ni Brian Edwards entitled Nothing But the Truth. But this material that we are using tonight incorporates other sources as well. Isishare ko po dito sa inyo ngayon ang ating screen or presentation na naihanda para sa ating lecture ngayong gabi. Okay, so tingnan po natin ngayon ang Biblia na ginamit po ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ba ang Biblia na ginamit ng ating Panginoong Hesukristo nung nandito siya sa lupa? Ano din ang ginamit na Biblia ng mga Hudyo at that time? Ano ang ginamit na Biblia ng mga apostles ng ating Panginoong Hesukristo? Pero bago pa yan, pakinggan po natin ang mahalagang paalala mula kay James Smith. Ang sabi po ng Romans chapter 2 verse 21, "You then who teach others, do you not teach yourself?" So ayon pa kay James Smith, we all need teaching, but generally speaking, we love to teach. Mas gusto nating magturo kaysa sa tayo ay turuan. We instruct others, but neglect ourselves. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. This is true of preachers and Bible teachers especially. Let us endeavor for once to be impartial and look at this point closely, soberly, and seriously. Again, that's from James Smith,
isa po sa mga paborito kong preachers and authors. So, going back to our discussion, what was the Bible for Jesus and the Jews? Ano ba ang Biblia na gamit ng ating Panginoong Hesukristo at ng mga Hudyo? Ang sagot po, the Old Testament. Ang Biblia na gamit po ng ating Panginoon at ng mga Hudyo at that time was the Old Testament. Yun po ang scripture na kanilang hawak. At anuman ang duda na ibinabato ng mga tao patungkol sa trustworthiness and value ng Old Testament, yung mga doubts na yon ay wala yon, zero yon sa isipan at puso ng ating Panginoong Hesus at ng mga disciples niya, ng mga apostles. Wala talagang duda. They used the Old Testament scripture. Sa Matthew chapter 19, verse 16 hanggang sa 22 po, mga kapatid. Merong isang kabataang lalaki na lumapit sa ating Panginoong Hesus, mayaman ito, at nagtanong siya kung papaano makamtan ang buhay na walang hanggan. And then, ano ang sagot ng ating Panginoon? Itinuro niya ang kabataang lalaki sa Old Testament, sa lumang tipan po, mga kapatid. Sa Matthew chapter 22 verse 34 hanggang sa 40, merong isang abogado na nagtanong sa ating Panginoong Hesukristo patungkol sa batas, and in reply, kinwote po ng ating Panginoon directly ang lumang tipan sa Matthew chapter 22 verse 34 hanggang sa 40. And then, sa Matthew chapter 19 verse 3 hanggang sa 6, ang mga Pariseo gusto po nilang itrap ang ating Panginoon with hard moral questions about divorce. And again, ang appeal po ng ating Panginoon ay ang Old Testament. Have you not read what was written? Iyon po ang sabi ng ating Panginoon. And Jesus pointed them or directed them sa Old Testament scriptures. So ano ba ang Biblia ng ating Panginoong Hesus at ng mga Hudyo at that time at ng mga apostles? Walang duda, ang lumang tipan po, mga kapatid, mga kaibigan. Did Jesus Christ use the Old Testament all the time? Sa lahat ba ng pagkakataon, ginamit ng ating Panginoon ang lumang tipan? Ang sagot po is yes. A very loud and resounding yes. Ginamit niya ang lumang tipan in order to introduce himself. Sa Luke chapter 14, verse 16 hanggang sa 21. Ginamit niya ang lumang tipan upang kalabanin si Satanas sa temptation, di ba? It is written, Luke chapter 4 verse 1 hanggang sa 12. Ginamit ng Panginoon ang lumang tipan upang patahimikin ang kanyang mga kaaway sa Matthew chapter 15 verse 1 hanggang sa verse 9. Ginamit din niya ang lumang tipan upang bigyang instructions ang lahat ng mga nakikinig sa kanya. So John chapter 6 verse 25 hanggang sa 34. Ginamit ng ating Panginoon ang lumang tipan upang bigyang babala ang kaniyang mga disciples at upang ituro ang kaligtasan sa John chapter 3 verse 14. Ano pa? Ginamit ng Panginoon ang lumang tipan noong siya ay nabayubay doon sa cross ng Kalbaryo. Matthew chapter 27 verse 46 ay nagsasabi, "And about the ninth hour, Jesus cried out with a loud voice saying, Eli, Eli, lama sabachthani." That is, my God, why have you forsaken me? And we all know na galing po yan sa Psalm chapter 22. Noong nabuhay muli ang ating Panginoon mula sa mga patay, ginamit niya ang lumang tipan in order to explain to the two disciples doon sa Emmaus ang patungkol sa kanyang sarili. Ang sabi po ng Luke 24:27, "And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them all the scriptures, the things concerning himself." So, palagi talagang kino-quote ng ating Panginoon ang Old Testament ng walang duda, walang question. Tinanggap po ng ating Panginoon ang accuracy and authority ng lumang tipan. So, ang tanong dito, isa pang tanong, how did Christ introduce the Old Testament? Every time
na i-quote niya ang Old Testament, paano niya inintroduce? At least 36 different passages in the Old Testament. Ang kaniyang mga kinwote from the Old Testament ay galing po sa 13 Old Testament books. 13 out of 22 sa Jewish canon, pero ang 22 books ng Old Testament sa Jewish canon, equivalent yan sa 39 books of the Old Testament sa Christian canon. Okay. Sa Matthew chapter 4 verse 29, Joel chapter 3 verse 13, ginamit. Kinote ito ng ating Panginoon sa kanyang turo. Matthew 5:5, Psalm 37 verse 11, Psalm 73 verse 1, 36 passages ng Old Testament ay kinote po ng ating Panginoon directly sa kanyang turo. At marami pa, hindi po natin ma-encode isa-isa. And wala pong tao na maalam talaga sa Old Testament ang magdududa na talagang sa mga turo po ng ating Panginoon, punong-puno po ng words and phrases na nanggagaling po sa Old Testament. Ginamit ng ating Panginoon ang Old Testament all of the time, whether indirectly or directly, at hindi po niya binigyan ng approval ang anumang turo na fino-forward ng mga scribes and Pharisees maliban na lang kung merong warrant from the Old Testament. At kadalasan po sa mga direct quotations ng ating Panginoon ay inintroduce niya sa pagsabing, "What does the scripture say? Have you not read what was written? Did you not hear what the Lord says?" Yun po ang ginamit ng ating Panginoon na introduction every time na mag-quote po siya from the Old Testament. So, paano po in-employ ng ating Panginoon yung katagang, "It is written"? It is written. Ilang beses? Jesus Christ used the phrase, "It is written," 18 times. In 18 different occasions rather. Most of the time, in 18 different occasions, inintroduce niya ang Old Testament sa katagang, "It is written." Or yung iba ay ito po yung statement ng ating Panginoon, "The scriptures, the law, the prophets," and then kinumbine din po yung the law and the prophets. Jesus Christ was always introducing the Old Testament. Yun pa talaga ang totoo. Hindi po niya ginamit itong mga phrases na ito except to refer to the Old Testament. So every time na ginamit ng Panginoon ang the scriptures, the law, the prophets, the law and the prophets, ginamit niya ito in reference always to the Old Testament. So, what Bible did Jesus Christ employ in his teaching? He used the Old Testament scriptures. Ano ang ginawa ng mga Jewish rabbis, scribes and Pharisees sa batas ng Diyos sa lumang tipan? Ano ang kanilang ginawa? They added 613 laws. 613 na mga batas. 248 po ang positive. 365 po ang negative. At marami po sa mga utos na kanilang dinagdag ay ridiculous. Very much ridiculous. Itong libro na ang tawag po ay Jewish Talmud, na compile po ito 2nd century AD. Collection po ito ng mga sulat ng mga rabbis. 24 chapters alone ay patungkol sa pag-keep ng Sabbath. And very ridiculous po ang mga entries dito. Bawal daw magbuhat ng dahon because that is already considered work during the Sabbath. Pero ang ating Panginoon, He really gave no authority to such nonsense additions of the Old Testament. Ang dagdag pa, talagang tumanggi ang ating Panginoon na tanggapin ang mga abuses ng mga Pariseo and misinterpretations nila sa Old Testament. Kinorek po ng ating Panginoon, di ba? Sinabi ng Matthew chapter 5, "You have heard that it is said, but I say unto you." So hindi po sinalungat ng ating Panginoon ang Old Testament, kundi ang sinalungat po ng ating Panginoon ay ang abuses and misinterpretations ng mga Pharisees sa lumang tipan, sa batas ng Diyos. Misinterpret nila, inabuse po nila,
And here, Jesus Christ is talking to them with all authority. But I say unto you, whoever looks at a woman with lust in his heart has already committed adultery. Yun ang sabi po ng ating Panginoon. Kaya, when Jesus Christ quoted the Old Testament, for instance, sa temptation po doon sa wilderness, ang ginamit po ng ating Panginoon is word, singular. Hindi po words, plural, kundi word. Diba? Kung basahin natin ang Matthew 4:4, but he answered, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word, singular po, that comes from the mouth of God. Deuteronomy chapter 8 verse 3. Ang sinabi po dito, and he humbled you and let your hunger and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man does not live by bread alone, but man lives by every word. Again, singular po. Every word that comes from the mouth of God. Now, ano pong significance? Bakit ang ginamit po ng ating Panginoon ay singular, hindi po plural? Talagang pinakita ng ating Panginoon ang value ng buong kasulatan, ng buong Old Testament. Pinakita ng ating Panginoon ang value. Bawat salita, hindi po group of words, kundi bawat salita. Every word. Hindi po words, hindi po plural, but every word. Our Lord was prepared to accept the authority of every single word that God had given. Sa ating lecture po last night, atin po itong in-emphasize. Dot and tittle. Kahit pinakamaliit daw na tuldok at kudlit mula sa batas ng Diyos, mula sa salita ng Diyos, ay kailangan pong matupad. Hindi po binubuwag po ng ating Panginoon. And then ano po ang description ng every word? Every word coming from the mouth of God. Di ba? Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So, bawat salita daw na nakatala sa Biblia ay galing mismo sa bibig ng ating Panginoon. Sa ating lecture last night, wala pong kahit isang salita na aksidenteng nailagay diyan sa kalooban lang ng manunulat, katulad ni Isaiah, ni Moses, ni Jeremiah, or ni Paul. Walang salita na desisyon ng mga apostles or desisyon ng biblical writers na hindi nanggagaling sa Diyos. No, lahat po ng word. It is this that gives the words of Scripture their special authority. So, ito po ang striking statement ng interpretation or striking statement ng inspiration rather. Ano ba ang term na ginamit sa Greek word ng inspiration? God-breathed. All scriptures is breathed out by God. That's 2 Timothy 3:16. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Pero ang sabi po ng ating Panginoon, quoting the book of Deuteronomy, man does not live on bread alone, but by every word. Ano ang description ng every word? That comes from the mouth of God. Itong phrase na comes from the mouth of God, this is another way of explaining the word theopneustos or God-breathed na sinasabi po ng 2 Timothy 3:16. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. So walang question po, walang duda. Tinanggap talaga ng ating Panginoon na bawat salita ng banal na kasulatan ay nagmula sa ating Diyos. Nagmula po sa ating Panginoon. And this is a belief in verbal inspiration. Yung doctrine of verbal inspiration, inispell out pala lahat ng ating Panginoong Hesukristo po mismo, mga kapatid, mga kaibigan. So, makikita po natin dito ang eternal and binding authority of the Scriptures. Bakit hindi eternal? Bakit hindi binding? Ang ating Panginoon ay eternal. So it follows ng kaniyang salita ay eternal.
At bakit hindi binding? Ang ating Panginoon ay authoritative. It follows na ang lalabas sa kanyang bibig ay full of authority, binding. So, lahat po daw ng salita, every word, ay nagmula sa bibig mismo ng ating Panginoon. And therefore, as this is God's word, eternal word coming out of His mouth, so meaning to say the value of the scriptures is really eternal and binding authority ng banal na kasulatan. Ang sabi po ng ating Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 17 to 19. Kung atin pong babasahin, ang sabi po dito, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot will pass from the law until it is accomplished. Therefore, whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven." So nagbigay po ang ating Panginoon dito ng warning laban sa pag-abolish or sa pag-cancel po ng batas ng Diyos, ng salita ng Diyos. Remember, warning po ito sa mga antinomians na ngayon ay nagsasabing wala na daw law sa New Testament, sa New Covenant, wala na daw Sabbath. Sa New Covenant, na-abrogate na daw ang Ten Commandments. Remember, kung ano ang ini-insist ng mga NCT people, wala na daw Sabbath. Pero ang sabi po ng ating Panginoon, He is the Lord of the Sabbath. And Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So if He was the Lord of the Sabbath before, He is still the Lord of the Sabbath now, and He is still the Lord of the Sabbath in eternity, because we will be entering the eternal rest sa bagong langit at bagong lupa. So merong Sabbath pa rin hanggang ngayon, because as Jesus Christ is eternal, ang kanyang title din po ay eternal. Hindi po natin pwedeng sabihin wala nang Sabbath ngayon, meaning to say, hindi na Lord of the Sabbath ang ating Panginoon sa kasalukuyan. The Son of Man is the Lord of the Sabbath. So, ang ibig pong sabihin nito, pumarito po ang ating Panginoon to carry the law out in every detail. Lahat po ng detalye ay tinupad po ng ating Panginoon. Wala talagang duda ang Panginoon na ang batas ng Diyos, ang lumang tipan, is binding forever. Walang duda po yan, mga kapatid, mga kaibigan. So, isa pang tanong, how did Christ ascribe authority to the Old Testament scriptures? Papaano po kinilala ni Kristo ang autoridad ng Old Testament scriptures? Okay. Ano ang sabi niya sa Matthew chapter 5 verse 14? Ang sabi po ng ating Panginoon, God said, "Honor your father and mother." So, sa pag-quote po ng Panginoon sa Exodus, Book of Exodus, our Lord did not say Moses said. Hindi po sinabi ng Panginoon Moses said. Ang sabi po talaga ng ating Panginoon, God said. So kinilala talaga ng Panginoon Hesukristo na ang Old Testament ay pangungusap mismo ng ating Diyos. Salita ng ating Diyos. O another ha. Matthew chapter 19 verse 4 hanggang sa verse 5. Ang sabi po ng ating Panginoon, He answered, "Have you not read that He who created them from the beginning," ang pinag-uusapan ng ating Panginoon ay ang Diyos, "made them male and female, and said, therefore, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh." So sino po ang nangungusap according to Jesus Christ sa Matthew chapter 19 verse 4 to 5? Ang Diyos daw ang nangungusap. Pero kung basahin po natin ang Genesis chapter 2 verse 24, hindi naman ito direct word from God. Komentary ito ni Moses Parang paliwanag ito ni Moses. Pero ang sabi po ng ating Panginoon, the Creator said. Di ba? The Creator said, He who created them from the beginning said. Pero sa Genesis, mga kapatid, hindi naman po ito direct words of the Creator. And yet, ang pag-quote po ng ating Panginoon, Hesukristo, sa Matthew chapter 19 verse 4 to 5,
ito po talaga ay salita mismo ng ating Panginoon. Yung sinasabing, therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. And then, kinwote po ng ating Panginoon ang Psalm chapter 110 verse 1. Ang sabi po ng ating Panginoon, David himself, speaking by the Holy Spirit, declared, the Lord said to my Lord. So David himself, speaking by the Holy Spirit. Pero ang sabi po ng sabi ng ating Panginoon, si David ay nangungusap sa pamamagitan ng banal na espiritu. But if you will read Psalm 110 verse 1, ang sabi dito, the Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. So si David ang nagsasalita sa Psalm 110 verse 1, di ba? The Lord said to my Lord. It was David who was narrating. Pero ang pagpapaliwanag po ng Panginoon sa Mark 12:36, si David daw ang nagsalita sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So malinaw yan. Sa John chapter 10 verse 34 hanggang sa 35, Jesus answered them, is it not written in your law, I said, you are gods? If he called them gods, he, ang nagsasalita ay ang Diyos, to whom the word of God came, and scripture cannot be broken. Pero kung basahin po natin ang Psalm chapter 5 verse 19, sabi po ng ating Panginoon, therefore whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. So ang John chapter 10 verse 34 and 35, ang sabi po ng ating Panginoon, ang Diyos ang nagsasalita. Pero sa Psalm chapter 82 verse 6, I said, you are gods, sons of the Most High, all of you. Hindi naman po ang Diyos ang directly na nagsasalita sa Psalm chapter 82 verse 6. But according to Jesus Christ, sa kanyang pagpapaliwanag, ang Diyos po ang nagsasalita. Papaano sinalungat or kinalaban ng ating Panginoon si Satanas? By appealing to the scriptures. It is written, when the scripture speaks, there is nothing more to be said because Jesus Christ himself expounded to us na ang Old Testament ay salita talaga ng ating Diyos. Kahit si Moses yung nag-narrate or si David yung nag-narrate, but the way Jesus Christ expounded it, talagang sinabi ng ating Panginoon na ang Diyos po ang nangungusap. So, ang tanong dito, did Christ ever contradict the Old Testament? In Matthew chapter 5 verse 21 to 23, diba yung sabi ng ating Panginoon, you have heard that it is said, do not kill. But I say unto you, kung ikaw daw ay magmura, sasabihin mong raka or you fool, nanganganib ka daw sa apoy ng impyerno. No, Jesus did not contradict the Old Testament in Matthew chapter 5 verse 21 hanggang sa 43. But instead ay tinupad po niya ito. I got this from God question. Jesus taught that He came to fulfill the Old Testament law, not to abolish it. Naniniwala po ang ating Panginoon na nakikita ng Diyos or tinitingnan ng Diyos ang puso at ang mga tao ay mataas talaga ang standard kaysa sa pagsunod sa mga rules, outside rules. Kasi ang tinuturo po ng mga Pariseyo, as long as hindi ka talaga actual na pumatay or nangalunya, okay ka, safe ka. Pero ang sabi po ng ating Panginoon, kung tumingin ka sa babae na may pagnanasa sa puso mo, nangangalunya ka na sa puso mo. So, talagang ipinaliwanag ng ating Panginoon ang tunay na esensya ng kautusan. At nag-provide po ang ating Panginoon ng examples sa Matthew chapter 5 verse 21 hanggang sa 43 kung papaano i-apply ang batas ng Diyos at papaano i-distinguish ang batas ng Diyos sa tradisyon ng mga tao. Ang message po ng ating Panginoon actually sa Matthew 5:21 hanggang sa 43 is that ang mga tao ng Diyos ay kailangan pong maging perfect dahil ang Diyos po ay perfect.
Ang turo po ng ating Panginoon, ang kasalanan sa puso, katulad ng lust at katulad ng anger, ay equally karapat-dapat sa kaparusahan sa impyerno. Karapat-dapat katulad ng adultery, actual adultery and murder. Sa Matthew chapter 5 verse 17 to 18, sinabi po ng ating Panginoon, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish, but to fulfill." Upang tuparin po ito. Now, ang tanong dito, tinalakay po natin ito kagabi, papaano ba ginamit ng Panginoong Hesukristo ang kasaysayan po ng lumang tipan? History, di ba? Sa liberal argument na kinuwot po natin last night, the moral teaching and doctrine are inspired but the history is open to error. Merong finorward sa akin ang kakilala ko kagabi na wala daw patunay ng mga Israelites ay nag-migrate sa Egypt. Wala daw patunay na ang mga Israelites ay may settlement sa Egypt and then sila po ay bumalik sa Promised Land. Wala daw patunay historically. Pero bakit 2024 lang lumabas? So blah 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 lang yan. Pero paano ba ginamit ng Panginoon ang kasaysayan sa Old Testament? Totoo ba ang sinasabi ng mga liberal theologians that the moral teaching and doctrine are inspired but the Holy Spirit is but the history is open to error? Paano kinuwot ng ating Panginoon si Adam and Eve? Kinuwot ba ng ating Panginoon as a fact or as a fiction? Kinuwot ba ng ating Panginoon ang Noah and the flood as a fact or as a fiction? Kinuwot ba ng ating Panginoon si Jonah at ang isda as a fact or as a fiction? Ano ba ang iniisip ng ating Panginoon patungkol sa Old Testament history? Well, ang salita po ng ating Panginoon, ang pasasagutin po natin, zero doubt, walang duda, ginamit ng ating Panginoong Hesukristo ang kasaysayan sa Old Testament as a fact. Christ never doubted the historical accuracy of the Old Testament. Palagi niyang ginamit ang Old Testament upang ituro ang mahahalagang katotohanan. For example, sa Matthew chapter 12 verse 40 hanggang sa 41. 'Di ba? Kinwote niya si Jonah as a fact. 'Di ba? Sabi dito, "For just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth." 'Di ba? "The men of Nineveh will rise up at the judgment with this generation and condemn it, for they repented at the preaching of Jonah, and behold, something greater than Jonah is here." So what is that? How did Jesus Christ use the history of the Old Testament? Did he use it as a fiction or as a fact? There could be no doubt, mga kapatid, ginamit ng ating Panginoon ang kasaysayan sa Old Testament as a fact. Hindi po as a fiction, gaya ng sinasabi po ng mga liberal theologians. Mananagot po sila sa Panginoon. Galing po ito kay Brian Edwards, of course, ang ating textbook. Sa turo po ng Panginoon patungkol sa marriage, tinuro niya ito sa Matthew chapter 19 verse 4 to 5. Ang kasaysayan na kanyang kinuot ay kasaysayan ni Adam and Eve. Ang Old Testament reference ay sa Book of Genesis. Sa turo ng ating Panginoon about His judgment, sinabi niya ito sa Luke 11:51. Ang historical reference ay ang magkapatid na si Cain at saka si Abel. Meron pong Old Testament reference dito. And then sa turo ng ating Panginoon patungkol sa kanyang second coming, ang binanggit niya ito sa Luke 17 verse 26 to 27, at ang kasaysayan na ni-refer po ng ating Panginoon ay ang kay Noah at saka ang baha. And then sa turo din ng ating Panginoon sa second coming niya, ang historical reference po ay ang Sodom and Gomorrah at ang misis po ni Lot. So hindi po yun fiction but a fact. Sa turo ng ating Panginoon patungkol sa langit at saka sa impyerno, ang historical reference na kanyang kinuot ay si Isaac at saka si Jacob sa Genesis chapter 25. Sa turo ng ating Panginoon sa ating katungkulan, sa ating pamilya, ang historical reference na kinuot ng ating Panginoon as a fact ay si Moses at ang Ten Commandments. And then, yung manna in the wilderness ay ginamit din ng ating Panginoon
as a point sa kanyang katuruan patungkol sa eternal life. Marami pa po katuruan patungkol sa kaligtasan. Ginamit ng ating Panginoon yung historical entry, yung the serpent ni Moses, yung bronze serpent doon sa wilderness na itinaas po ng ating Panginoon. Sa turo ng ating Panginoon patungkol sa Sabbath, ginamit ni Jesus yung historical reference kay David and the consecrated bread na kinain ni David at ng kanyang mga tauhan. And then, meron ding teaching ang ating Panginoon about the judgment, pero ang historical reference na kanyang sinite ay si Solomon at saka ang reyna ng Seba. And then, nung nagturo ang ating Panginoon sa miracles, yung mga tanda na kanyang ginawa, ang historical reference ay si Prophet Elijah at ang widow of Zarephath. Again, yung miracles din, yung yung miracles na ginagawa ng ating Panginoon, kinwote niya ang Elisha, kasaysayan ni Elisha at saka ni Naaman sa Luke chapter 4 verse 27. And then sa pagtuturo ng ating Panginoon, yung sinasabi niyang unless you repent, you will all likewise perish. Ginamit ng ating Panginoon as a historical reference ang murder of Zechariah. And then sa pagtuturo ng ating Panginoon patungkol sa resurrection of Christ and the judgment, ay ang historical reference po ay si Jonah at ang malaking isda. So paano po kinwote ng ating Panginoon? Paano niya ginamit ang Old Testament history? Ginamit po niya as a fact. Wala po talagang hint na fictional or figurative ang usage ng ating Panginoon. But he cited those Old Testament historical references as facts. Hindi po fiction, mga kapatid. And then another question is, how did Christ apply the Old Testament to himself? Paano in-apply ng ating Panginoon ang lumang tipan sa kanyang sarili? Well, sa Luke chapter 14, verse 16 to 21, in-apply ng ating Panginoon ang Isaiah 61 sa kanyang sarili. Diba? Ang sabi dito sa Luke 4:16 to 21, and he came to Nazareth where he had been brought up, and as was his custom, he went to the synagogue on the Sabbath day, and he stood up to read. And the scroll of the prophet Isaiah was given to him. He unrolled the scroll and found the place wherein it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has appointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor." And he rolled up the scroll and gave it back to the attendant and sat down. And the eyes of all in the synagogue were fixed on him, and he began to say to them, "Today, this scripture has been fulfilled in your hearing." So, malinaw po na kinwote ng ating Panginoon ang Isaiah 61 to apply to himself. And then later, kinwote ng ating Panginoon ang Psalm chapter 110, challenge ng ating Panginoon ang mga Pharisees habang siya ay nagtuturo doon sa temple courts. Kinwote niya ang Psalm 110 verse 1. At challenge niya ang kanyang listener, sino ba ang pinatutungkulan ni David nung sinabi niya na the Lord said to my Lord. Yung Messiah ay Lord din. If David called the Messiah my Lord, then the Christ must be much more than simply a descendant of the great Israelite king himself. So ginamit ng ating Panginoon ang Psalm 110 as an argument patungkol sa kaniyang sarili. And then sa Luke chapter 24 verse 25 hanggang sa 27, and then verse 44 hanggang sa verse 47, sa daan patungong Emmaus, talagang kinwote ng ating Panginoon ang lumang tipan, starting with Moses and the prophets and the Psalms, patungkol sa kaniyang sarili. And then sa Mark chapter 14 verse 27 and 49, John 13:18, 17, 12, mga kapatid, kinwote ng ating Panginoon ang entry ng lumang tipan concerning himself. So, these are the scriptures that testify about me.
Sabi ng ating Panginoon sa John chapter 5, verse 39 hanggang sa 47, Moses wrote about me. Inangkin po talaga ng Panginoon. Matthew 22, verse 29, But Jesus answered them, You are wrong, because you know neither the scripture nor the power of God. At ang karugtong diyan, kung nakilala nila ang or kung alam nila ang banal na kasulatan, kilala daw sana nila ang ating Panginoong Hesukristo. So, dito po tayo magwakas, mga kapatid. Ito po ang ating conclusion. Ayon pa kay Brian Edwards, meron siyang binanggit na liberal scholar and critic ng Bible. Ng pangalan ay si Rodolph Bultmann. Ang sabi po ni Brian Edwards, if a critic of the Bible like Rodolph Bultmann could accept that Christ believed in the inspiration and authority of the Old Testament. So itong liberal scholar na ito at critic ng Bible, talagang naniniwala siya na si Kristo daw ay naniniwala sa inspiration and authority of the Old Testament. So, if a critic of the Bible like Rodolph Bultmann could accept that Christ believed in the inspiration and authority of the Old Testament, no one can have a good cause to deny that that is what Christ did believe. Ang problema lang po, dahil si Bultmann po ay isang liberal scholar, but of course, Bultmann considered Christ was mistaken in this belief. Nagkakamali daw si Kristo sa kanyang belief. We are left with one remaining question. So itong liberal scholar na ito na hindi naniniwala kay Kristo, critic ng Bible, pero naniniwala siya na si Kristo daw talaga ay naniniwala sa inspiration and authority of the Old Testament. Nagkamali nga lang daw si Kristo ayon pa kay Bultmann. So, sino ba ang ating paniniwalaan? Si Bultmann or si Kristo? Do we take Christ or a German theologian as our final witness to the inerrancy of the Scripture? And I would say, my dear brethren, if you are in Christ, if you are truly in Christ, we will really choose Christ and his interpretation of the Old Testament and his take of the Old Testament rather than those liberal scholars na ngayon ay kumakalat din sa ating mundo. So, magandang gabi po sa bawat isa at maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang dito lang po tayo sa ating presentation ngayon, and Lord be willing ay pagpapatuloy po natin ito sa Monday na po. Okay, so magandang gabi po kay Pastor Rainier Herodias. Kumusta, Pastor? Ron Manalo, good evening. Deacon Lorenzo, si Eliseo Lagukay, si Brother Joven din ay nanonood din po ngayon. Oops, wala po ang aking monitoring. And si Ralph Dumagpi from Quezon City. Open na po tayo ngayon. Open na po ang ating session both sa Facebook at saka dito sa Zoom para po sa mga questions. Ronald Vidal Rivera, good evening. Hello. Salamat, Pastor. Klarong-klaro po ang pagpapaliwanag mo. Salamat sa Panginoon. Meron pa po kayong idadagdag or meron kayong ibang mga questions? Baka meron pa pong baka meron pa pong questions dito sa Facebook at hindi ko lang na-monitor po sa aking cellphone. Okay. So kung wala na pong kung wala na pong questions ay Lord be willing ay relax muna tayo sa Friday dahil
marami po talagang mga schedules po tayo sa ministry at saka sa pastoral oversight. Kaya hanggang dito lang po muna tayo. Let's resume on Tuesday and Wednesday of next week. Okay, so salamat po sa ating Panginoon. Pwede po bang hilingin po natin si Brother Carlo Valenzuela to give us the closing prayer? Sige po, tayo po ay manalangin. Tayo po yung mukhang pumikit. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po na may likha ng langit at ng lupa. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito na kami po ay nakapag-aral at nakapakinig ng inyong salita. Sa guidance ng Banal na Santong Espiritu ay naintindihan po namin ito ng clear. At sa ginamit niyo po, Panginoon, na si Pastor Jeremiah as our teacher, tonight ay nagkaroon po kami, Panginoon, ng dagdag kaalaman sa pamamagitan niya po bilang isang pagpapala para po sa aming mga anak ninyo na nag-aaral ng inyong salita. Alam po namin, Panginoon, na sa pamamagitan ng inyo pong salita ay matibay po ang pundasyon ng katotohanan na amin pong tinatayuan. At alam po namin na sa pamamagitan lamang po nito ay ang amin pong practice at ang aming pananampalataya ay amin pong maisasandal at maitatayo sa inyo pong salita. Maraming maraming salamat for sustaining our strength, for your sustaining grace sa aming mga buhay. So, bagamat kami po ay pagod sa aming mga trabaho, sa aming mga ginagawa uh, for our families, sa aming mga sarili upang mabuhay, alam po namin na kayo rin po ang nagbigay sa amin ng kalakasan upang magawa po ang lahat ng mga bagay na ito. Dalangin po namin sa lahat ng aming natutunan sa gabing ito ay ma-apply po namin sa aming pananampalataya at kayo lamang po ang siyang mag-glorify sa aming mga buhay. Maraming maraming salamat, Panginoon. We thank you, Lord, and we bless your name in the mighty name of Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Okay, merong pahabol na question dito kay Marlon Ruth. Ang sabi po dito, good evening po, Pastor. Kulang po ang Book of Revelation tungkol sa vision ni John. Nasa katuparan na ba ito lahat? So, ang question na ito, nire-refer ko po kayo sa eschatology lecture po natin na nandito rin po sa, mag-scroll down lang po kayo, nandito po sa CRSA FB page. Especially yung pinakahuling lecture ng eschatology. Mga a few months ago, mga 3 months ago siguro or 2 months ago, ang eschatology. So, I refer you to that lecture kasi napakahaba po ng sagot nitong question po ni Marlon Ruth. Okay, salamat sa pagtanong at nasagot na po yan comprehensively sa ating lecture on eschatology na nandito po sa CRSA page po natin. Okay, salamat po sa Panginoon and God bless po sa bawat isa sa atin. Thank you po. God bless po. Thank you po, Pas.